Part 2. The moment Phoebus entered his house, a sulking face of his personal cook welcomed him. Nakabusangot ang mukha ni Ko habang nangangalumbaba. Para itong nalugi. Welcome home, bossing bati ni Zion. Zion is his son's babysitter. Nakasuot pa ito ng parang apron na karaniwang sinusuot ng mga kasambahay. What happened to him? Phoebus tilted his head a bit to point Ko, who are sulking on the couch. Maayos pa naman yan nang umalis ako kanina. Tumawa na malakas si Zion. Hayaan mo na yang isang yan bossing, nagtatampo lang yan dahil hindi na pinapansin ang luto niya ni Andrew mula kahapon. Ayaw na kainin ni Andrew ang mga nilulutong snacks niya. Why? What happened? Yuzisa pa ni Phoebus, and where is my son and the woman? Nasa gazebo sila, boss. Nagkukulay sa mga drawing books ni Andrew, sabi pa ni Zion. Coloring books. Really? Gulat na tanong ni Phoebus. My son let that woman play his coloring books. Phoebus was shocked. Sa lahat ng laruan ng kanyang anak, ang coloring books lang nito ang hindi pinapahiram o pinahahawakan na kahit na sino ng anak niya. Kahit nga siya mismo ay pinagbabawalan ng anak na makita ang coloring books nito. Nagulat nga din kami kanina, himala na hindi pinagdamot ni Andrew ang coloring books niya. Siya pa mismo ang nag-aya kay Stella na magkulay sila. Nakakapanibago talaga. Sa ilang araw na pananatili ng babaeng tinatawag ng anak niya na mama, marami nang nagbago sa anak. And that was like a threat to Phoebus, baka sa susunod ay hindi na lumapit ang anak niya sa kanya. That would be a hell on earth just in case. Dahan-dahan lang at walang ingay na naglakad si Phoebus papalapit sa dalawang tao na nagtatawan sa gazebo. May nakalatag na foam bed sa sahig ng gazebo at doon nakadapa ang dalawa habang nagkukulay. And what happened after po, mama? Yun ang tanong ng anak na naabutan ng binata. Mukhang masaya ang pinag-uusapan ng dalawa dahil panay ang tawo ng mga ito. Hindi muna si Phoebus nagpakita sa dalawa at tahimik lang na nakikinig. Ayon, umiyak ako ng sobra-sobra. Sagot ng dalaga sa katumawa. Sabi pa ng itay ko noon na ang tanda ko na daw takot pa din ako sa pulaka. Ikaw ba Ando, hindi ka natakot sa mga pulaka? Gusto sanang sumabat ni Phoebus sa sinabi ng dalaga. Maraming beses na nasinaway ng binata ang tungkol sa pangalan ng kanyang anak pero Ando pa din talaga ang tinatawag ng dalaga sa kanyang anak. And that's pissing him off. Ando don't know po, mama. Ando never seen a frog. Sa mga books lang po may frogs and they're cute. Inosenteng tugon ng bata. Mula sa masayang mukha, nalukot naman kaagad ang hitsura ng dalaga. Hindi ka pa nakakakita ng pulaka. Umiling ang inosenteng bata. Kahit isang beses lang. As in, gulantang na tanong ni Stella, no, po. Innocence is visible on Andrew's eyes. Daddy won't allow Ando to go outside the house po. But sometimes Ando would go out with Uncle Kenzo, and Uncle Cyrus, and Uncle Ko and Uncle Zion. Bakit? Nagtatakang tanong ng dalaga. Hindi pa din ito makapaniwala na hindi pa nakakakita ng pulaka ang bata. Ando doesn't know po. Sabi lang ni Daddy po for my safety po. Phoebus suddenly felt guilty for keeping his son into pedestal. Simula nang isilang ang kanyang anak, hindi ni minsan hinayaan ng binata na lumabas ito ng basta-basta. It's for his son's safety. The world they live in isn't that nice to all people, especially them. Hindi lang muna nagpakita ang binata sa pinagtatagwan nito na mayabong na puno ng rosas. Gusto niyang makita kung ano ang gagawin ng babae. Tumayo ang dalaga mula sa pagkakadapa at inilahad ang kamay sa bata. Stand up, dali, aya ni Stella sa bata. Tumingin ang bata sa kanya na parang nagtatanong ito. Where are we going po? Manghuhuli tayo ng pulaka. Ngiting sabi ni Stella, para naman makakita ka na ng tutong pulaka sa personal. Tapos gagawin natin ulam kapag marami tayong nahuli, pero takot po ikaw sa frog mama, Andrew pointed out. Matagal bago sumagot si Stella. Okay lang. Tatakbo na lang ako kapag tumalon papunta sa akin ang pulaka. Inilahad ulit ni Stella ang kamay. Ano, Tara? Masayang inabot ng bata ang kamay na nakalahad ng dalaga. Okay, Paul. Phoebus stared at his son. He looked so happy while jumping and chanting. He suddenly felt guilty. Kasalanan niya kung bakit may mga bagay na hindi ang alam ng anak.
For him, it's better than put his son's life in danger. Hindi gusto ni Phoebus na mangyar ulit yun sa anak. Ayaw niya nang magdusa pa ang anak tulad ng dinononos nito noon dahil sa kapabayaan niya. Dahil sa pagtitiwala niya agad-agad. Never in his life he would to that happen. Never again. Nakita mo sila, boss? Tanong ni Zion nang makita ang boss na bumalik galing gazebo. Yeah, Phoebus lazily answered. Watch them out, Zion. Nanghuhuli sila ng poloka sa labas. Bantayan mo baka kung anong poloka ang makuha nila. Balak pa naman ulamin ni Stella ang mahuhuli nila. Tumawa ng malakas si Zion, talagang kakaiba ang trip ng babaeng yan palagi. Pang out of this earth ang mga ginagawa palagi. Kaya nagtataka talaga ako bakit gustong-gusto ni Andrew si MS Stella, magkaiba naman ugali nila. Akmang sisigot pa sana si Phoebus nang tinawag siya ni Cyrus ang personal driver nila. Someone's outside the house, boss. He's been tailing us since we left the company. Seryosong sabi ni Cyrus. Should I dispose her, boss? My hand's been itchy these past few days. Medyo nangangati na tong kamay ko, boss. Matagal na ang huling hawak ko sa baril. I miss shooting people on their heads. Said Cyrus like it was normal for him to shoot people dead. Avoid talking this kind of topic when we're at the house, Phoebus' every voice held so much authority. My son might hear it. Phoebus sigh, tingin niyo ang anak at si Stella. Baka kung ano na ang ginagawa ng dalawang yun, lisa lang ang hinala ni Phoebus kung sino ang sumusunod sa kanila. This woman has been a pain in his head. Talaga hindi pa rin ito tumutigil kahit anong gawin niya. What are you doing here, woman? Bungad agad ni Phoebus nang makita ang babae na naninigarilyo sa labas ng gate nila. Ngumisi ang babae, give me money. I want it now. Walang hiyang saad nito. Phoebus stared at the woman blankly, why would I do that? The nerve of this woman. Mas makapal pa ang mukha nito kaysa sa especially alto ng mga kalsada. Mapang-uyam na tumawa ang babae, you will give me money Phoebus, or I will sold your location to the Domingos. Gusto mo ba ulit na pahamak ang anak mo? Sabihin mo lang. Isang tawag ko lang sa mga Domingo, tiyak akong susugod agad mga yun dito. Phoebus gritted his teeth and clenched his fist. Kahit gaano pa siya kagalit sa babaeng kaharap niya ngayon, hindi pera nito itong kayang saktan. Malaki ang utang na loob niya sa babae. Left with no choice, Phoebus asked, how much money you need? Isang matagumpay na ngiti ang iginawad ng babae, bibigay ka din pala name your price so, you could live. Matigas na sabi ni Phoebus. Gusto niya nang matapos ang usapan nila ng babae. He felt now-seated seeing the woman evil smirk sambit ng babae bago ibinuga ang usok ng sigarilyo, 50 million. Just a small amount, until send it to your bank account. Diretsahang saad ni Phoebus. Just keep your mouth, Portia. Oh, yes, of course. Mommy will make sure that no one will find you. Ani ng kanyang ina na kinamumuhian niya. Thanks for the money, my son. Adios Portia, Phoebus' mother. The woman he loved a lot. And rason kung bakit hindi siya madaling magtiwala sa babae yun ay dahil sa ina niyang minsan na siyang pinagtaksilan. The reason why his son got kidnapped once and suffered from brutal way in his young age. Phoebus walked back in his house with menacing aura. Naiinis siya pero wala siyang magawa. Pero napalitan ng pagkabahala ang inis niya nang makarinig siya ng isang malakas na tili mula sa garden. Andrew, tawag niya at dali-daling tumakbo patungong gazebo. At doon, nakita niya ang babaeng nakahandusay sa damuhan at umiiyak na anak. Daddy, is Mama dead po? May tumalon na frog sa kanya, layik ng anak habang naiyuyogyog ang dalagang walang malay. Kanina pa pinapukol ni Stella ng masama at nakamamatay na tingin ng halos hindi na makahinga na si Zion sa kakatawa. Naiinis si Stella ng sobra pero wala siyang magawa dahil hindi nakikinig ang binata sa kanya. Ayaw tumigil kakatawa. Lecheng poloka kasi yun. Kung hindi sana tumalon ang poloka papunta sa kanya sana hindi siya nahimatay. Lakas ng loob niyang magyayamang huli. Nakakahiya tuloy. Nakakabawas ng ganda. Tumahimik ka nga dyan, patay gutom. Saway ni Stella sa kay Zion na automatic na tumatawa kapag nagtatagpo ang kanilang mata.
Kapag hindi ka pa tumigil dyan, hindi kita bibigyan ng sapin-sapin na gagawin ko bukas. Kahit ka pa kumuha ng dugo, hindi kita bibigyan. At ang patay gutom na si Zion naman ay tumahimik bigla at naging seryoso ang mukha. Napairap naman si Stella. Patay gutom ng talaga walang duda. Nabaling naman ang atensyon ni Stella sa gilid dahil may humila sa laylayan ng kanyang damit. At bumungad sa kanya ang nag-aalalang mukha ni Andrew. Mama, sama po ikaw tomorrow po. Tanong ng bata na ikinagulo ng dalaga. Binuhat ni Stella ang bata saka lumabas ng kusina at naupo sa couch sa salas. Saan ka naman pupunta? Daddy and Ando, we will visit Grandpa's house tomorrow. Tumingin sa kanya ang bata gamit ang inosenteng mga mata. Sama po ikaw, ha? Napasinghap naman ang dalaga. Grandpa, bibisita sila sa daddy ni Boss Songgit. Shit, no, hindi. No way. Kahit nabayaran ako ng 1 milyon, hindi ako sasama. Pero kung 1 bilyon, gora na. For the go agad ang person. Baka hindi ako makasama, Ando. Marahan na sabi ng bata pero agaw na pumalaho ito ng iyak. Siya, don't cry, Mountain Ando pagpapatahan ni Stella sa bata. Kapag umiyak ka, liyak din ako, gusto mo bang umiyak din ako? Pananakot ni Stella. Wala siyang ibang maisip kung papaano magpatahan ng bata. Paano naman niya malalaman yun, hindi pa naman siya nagkaanak. Pero mukhang effective dahil tumahan ang bata. Natawa naman ang palihimso Stella. Takot yata na umiyak din siya. Making ka muna sa akin, okay. Inayos ni Stella ang pagkakaupo ng bata sa kanyang mga hita. Hindi ako makakasama kasi baka family gathering nyo yun. Baka reunion nyo. Baka exclusively for families lang ang imbitado doon. Stella was trying to make the kid understand her point. Pwede ko bang tanungin kung anong gagawin niyo doon sa bahay ng grandpa mo? Birthday po ni grandpa, hikbing sagot ng bata sa kapinahid ang luha nito gamit ang likod ng palad. Baka private celebration ang gagawin ng grandpa mo. Baka gusto niyang kayo lang magpamilya ang dumalo doon. Sambit ng dalaga, at saka, hindi ako sanay sa malayo ang biyahe. Baka samuka pa ako sa bus kapag sumama ako. Gusto mo bang masukahan kita sa bus kapag sumama ako? Sumangot ang bata, Mama, hindi po bus ang sasakyan natin po papunta kay Grandpa. Naguguluhan na tiningnan ni Stella ang bata, taxi. Malapit lang ba ang bahay ng Grandpa mo dito sa bahay? It's far po, Mama. Grandpa is living in Monaco po. Sabi ng bata na ikinagulantang ni Stella, we will ride airplane po. Monaco. Medyo napasigaw si Stella. Sa ibang bansa pa. Fudgy bar na yan. Hilong-hilo na nga ako sa biyaheng Manila hanggang Baguio, Manila to Monaco pa kaya. Baka ikamatay ko na yun. Baka huling trip to the earth ko na yun diretso trip to heaven. Sa hindi mawaring kadahilanan, bumulwak ng tawa itong si Andrew. Parang hindi ito pumalaho ng iyak kanina sa sobrang lutong ng tawa ngayon. Mama, you're so weak po. Natatawang komento ng bata kay Stella. You lost consciousness dahil po sa frog, ngayon naman po you're afraid of long way trip. Humalaklak naman ang bata. My mama is weak po. Pinaningkitan ng mata ni Stella ang bata, inaasar mo ba ako? Kunyaring tinakpan ng bata ang bibig nito gamit ang maliliit na palad, no, mama. Baby Ando is just telling the truth po. Weak po ang mama ko tumanggaw tango si Stella, weak pala ha. Mabilis na inihiga ni Stella ang bata sa couch at sinimulan nitong kilitiin ang tagiliran. Weak pala ako, ha? Hinalik-halikan ni Stella ang leeg ng bata. Mama, stop. Mama, stop na po. Pakiusap ng bata habang tumawa pero hindi iyon pinakinggan ni Stella at kinalik-halikan pa nito ang leeg at ikuskos ng dalaga ang mukha sa tiyan ng bata. Mammal time purse po, time purse. A loud giggles and a plea of desperation of Andrew echoed all over the house. While Stella and Andrew playing on the couch, the four great uncles are watching the two from the kitchen door. Never in my entire life I heard our young boss giggled and laughed like that. Komento ni Cyrus at kumagat ng apple. No wonder our young boss loves Ms. Stella, only when Ms. Stella barged in. Segunda naman ni Koa, kahit na may tampo siya kay Stella dahil mas naging paborito na ng young boss nila ang snacks na hinahain nito kumpara sa kanya, our young boss really adores Ms. Stella.
Kahit nga salita nito ginagawa na din ni Baby Ando Andrew. Tumawa si Zion na nakahawak sa hambo ng pintuan at nakasilip lang sa sala, ulo lang niya nakalabas dahil hindi silang apat kasya sa may pintuan. Kita mo pati ikaw na din Koa, nahahawa na kay Stella, eh. Buti pa ako, pogi lang. Agad naman na nalukot ang mukha ni Koa, Cyrus at Kenzo dahil sa sinabi ni Zion. Nagawa pa talagang makalusot ng kahanjinan nito. Let's get back inside. Give Ms. Stella and young boss a privacy. Tulak ni Kenzo papasok sa kusina sa tatlong chismoso, let them play. Boss and young boss will leave tomorrow to Monaco. They'll be at home after 1 week. Ikaw ba, Kenzo? Si Zion, anong tingin mo kay Stella? Ikaw ang magaling kumilatis ng tao sa ating apat dito kaya anong masasabi mo kay Ms. Stella? Kenzo remained silent for seconds before he answered, I have the right to say something about Ms. Stella. As long as she won't harm our young boss, I'm fine with her. Always the formal, irap ni Cyrus at kumuha na naman ng mansanas the three-teased Kenzo for always acting so formal. They're happy, though, kasi sa wakas, nagagawa ng ngumiti ng kanilang young boss ng sobra. Sana lang talaga, iba sa mga babae ang Ms. Stella nila. No matter how they like Stella for their young boss, they still couldn't hold their guard down. Mabuti na ang alerto kaysa mangyari na naman ang nangyari noon pero wala nang masasaya pa kaysa kay Phoebus. Watching his son beams in happiness makes him feel fulfilled as a father. Phoebus was hiding behind the wall and just watching his son from there. Labis ang kaba niya kanina nang marinig ang iyak ng anak kaya ganun na lang ang pagmamadali niyang bumaba pero natigil siya nang marinig ang malambing at marahan na boses ng dalaga habang kausap ang anak. Kahit hindi aminin ni Phoebus, malaki ang pasasalamat niya sa dalaga dahil kaya nitong patahanan ang anak ng ganun kabilis. Hindi na malaya ni Phoebus na nakatitig na pala siya sa masayang mukha ng dalaga. Stella may seem like she had issues with her behavior, but Phoebus could see that the woman is actually good. Maingay nga lang ito at mahilig magbigay ng palayaw sa kanilang lahat, bukod dun, wala na itong problema. Sumulyap muna si Phoebus ng isang beses sa anak at sa dalaga bago pumanhik pabalik sa kanyang opisina. Sabado ngayon kaya hindi siya pumasok sa opisina. Sakto naman na pagdating niya ay tumunog ang kanyang cellphone. Yes, Dad. Sagot ni Phoebus. Open your camera, utos ni Solomon sa anak. I wanted to see my apo. Where is he? Huminga ng malalim ang binata. We'll visiting you tomorrow, Dad. Just wait is there. I'll off this video call now. I wanted to see my grandson, Phoebus. Pilit ni Solomon sa anak. He's asleep, palusot ng binata. Turn off this now. No. Wait, Phoebus put down his phone. Kahit kailan talaga ang kulit. Kaya walang nagtatagal na asawa, anang ni Phoebus. Maybe he got his fate from his dad. Walang nagtatagal na babae sa kanya, kahit pa ang pinakamamahal niya. Iniwan din siya. Kinagabihan, naghahanda na si Stella para matulog nang biglang may kumatok sa kanyang pintuan. 2 tao lang ang hinala niya kung sino ito. Kung hindi si Mr. Englishero si Boss Songgit ito. Pero ganun na lang ang gulat ni Stella nang ang batang si Mountain Ando ang bumungad sa kanya. Mama, can I sleep here in your room po? Parang nahihiyang tanong ng bata sa dalaga. Nakasuot ito ng cute animal printed na pajama. May bitbit din itong hotdog pillow at cute na dinosaur plushie. Ang cute nitong tingnan. Sarap kagatin ang pisngi. Nakakagigil. Ngumiti ang dalaga, hindi ka ba makatulog? Tanong nito saka kinarga ang bata at pinaupo sa may kanyang higaan. Nanaginip ka ba ng masama? No po, Mama, iling ni Mountain Ando. Tomorrow po kasi kami aalis ni Daddy. Lumungkot ang mukha at boses ng bata, Baby Ando, won't see Mama po 4 days. Daddy said we will stay at Grandpa's house for many days po. Sad na po si Baby Ando. Pati si Stella nakaramdam din ng lungkot. Sa ilang linggo niyang pananatili sa Casa de Alta Rosa, ang pangalan ng bahay ni Boss Songgit, napalapit na din siya sa bata pati na sa mga kalalakihan. Andrew able to grow in her heart. Isipin niya pa lang na hindi sila magkikita bukas, nalulungkot na siya. She feels empty. Stella smile amiable, magkikita pa naman tayo. Hindi naman ako aalis dito sa bahay.
Promise po. Itinaas ni Andrew ang cute nitong hinliliit. Pinky promise po. Mahinang natawa ang dalaga, Pinky promise. Yumakap sa kanya bewang niya ang bata, I love you po, mama, napangiti ang dalaga sa kahinagod ang likod ng bata. Dati, naiilang pa siya tuwing tinatawag siyang mana ng bata. Pero ngayon, parang normal na lang iyon sa kanya. At parang may kakaibang saya sa kanyang puso tuwing naririnig niya ang mga salitang iyon with all the love she has for Andrew. Stella spoke sincerely, I love you too, baby Ando ko. Naramdaman naman niyang mas humigpit ang pagyakap sa kanya ng bata. Magkatabi silang nahiga. Nakaunan si Andrew sa braso ni Stella at nakayakap. Parang ayaw siyang pakawalan nito. Stella caress Andrew's hair, matulog ka na para magising ka ng maaga bukas. Early flight pa naman kayo. I can't sleep po, mama. Anito bago sumiksik pa sa dalaga. Kanya po ikaw, mama. Ano bang kanta ang gusto mo? Tanong ni Stella. Hinahagod pa rin ito ang buhok ng bata. Anything po. Nang ganitong edad din Stella, mahilig siyang magpakanta sa ama. Maganda kasi ang boses nito at doon din niya nakuha ang magandang boses niya sa pagkanta. Simula nang mamatay ang ama niya, hindi na ulit siya kumanta. Naalala niya kasi ang ama kapag kumakanta siya. Stella took a deep breath, then, started to hum and sing her favorite music, the slower version. The Colors her favorite song. Pinagpatuloy lang niya ang pagkanta hanggang sa maramdaman niya na bumigat ang paghinga ng bata, tanda na nakatulog na ito. Inayos naman muna ni Stella ang kamot nilang dalawa bago hinalikan ang noo ng bata. Sleep tight anak. Huling ani ng dalaga bago ipinikit ang tenga. Unbeknownst to Stella, Phoebus who were in front of Stella's door, indulged every lyrics of the song that Stella sang. Phoebus hears everything. And his heart felt with an emotion that foreign to him. Bumilis ang alpas ng puso niya nang marinig na tinawag ng dalaga na anak, ang kanyang anak. Aside from him, his father and the 4 uncles of Andrew, no one cares like what Stella cared for Andrew. Sila lang ang tinuturong na pamilya ni Andrew. And witnessing someone, who loves his son so much, is all new thing for Phoebus. Nakakapanibago lang. Lalo na't babae ito. Sa lahat ng babae na dumating sa buhay nila, niloko at pinagkaisahan lang sila. Malala, ay iniwan sila. Just like what his mother did. Ang ina niyang ubod na kinamumuhian niya. And the person he loved the most. His fiancée, the mother of Andrew. Kung sana hindi lang ito umalis. Tuldok tuldok tuldok. Siguro ay kasal na sila. Kung sana ay hindi siya iniwan nito. Sana masaya na sila ngayon, baka nga nasundan na nila si Andrew. Phoebus sigh and leave. Tuwing naalala niya ang pang-iiwan sa kanya ng dating nobya, palaging kini-question ni Phoebus ang sarili. Was I suffocating? Masyado ba akong mahigpit? Was I not enough reason for her not to leave and chose to stay with him and their son? Ganun ba talaga siya kawalang kwenta para iwan na lang ng ganun? Feeling all the frustrations and langang, Phoebus jugged the whiskey in his hand. Ang kabilang kamay naman niya ay hawak ang wallet at hinahaplos ang picture na nakalagay doon. The picture of him and his beloved fiancée. Staying up all night, boss. Nang marinig yun ni Phoebus, malinis niyang tinago ang wallet sa katinungga ulit ang bote whiskey na hawak. Wanna drink? Alok ni Phoebus sa kaibigan na si Kenzo. Kenzo and the 3, Cyrus, Koa and Zion was his trusted friends. Magkakaklase talaga sila simula pa ng college sila. They all studied overseas at Stanford University. Hindi sumagot ang si Kenzo at kumuha na lang ng baso at whiskey. Kasalukuyan silang nasa minibar. Phoebus din. Dito siya palaging tumatambay kapag problemado siya at malalim ang iniisip. Walang may nagsalita sa kanila hanggang basagin iyon ni Kenzo ang katahimikan. It's your anniversary tomorrow, Kenzo, directly stated. Are you still gonna stalk her like you always do? Phoebus stifled an empty laugh and stared at the whiskey. Tama ang sinabi ng kaibigan. Tuwing sumasapit ang anibersaryo ng dati niyang kasintahan, palagi niya itong binibisita kung saan ito nakatira pero hindi siya nagpapakita. Pinagmamasdan lang niya ito sa malayo. And Phoebus could see how happy his fiancée was. That pains him. Masaya na ang fiancée niya, habang siya
Miserable at hindi pa rin makaahon. He's still stuck in the past. Might be, hindi siguradong sagot ni Phoebus. The last time I saw her, she's dating her co-model. Ayaw ko nang masaktan pero Tangina, gustong-gusto ko siyang makita. I wanted to hold her, again. Kissed her, hugged her. Tuldok tuldok tuldok. Phoebus heavily sighed, but I can't. She's happy with other guy, Kenzo. Paano ko naman sisirain ang kaligayahan niya? Her happiness always matter even it pains me to hell. Linam na lang natin yan, Big Boss. Ani ng kung sino. Nagtatagay pala kayo dito, hindi nyo man lang kami tinawag. Ang dadamo nyo si Phoebus at Kenzo naman ay napabuntong hininga na Fang. Kahit kailan mood changer talaga itong kadaldalan ni Zion, shut the hell up, Zion. Saway ni Koa, kita mong nagmo-moment si boss. Panira ka talaga. Si Cyrus naman ay tahimik lang na naupo sa island counter at tumunga ng apple juice. Huwag yang apple juice ang inumin mo, Cyrus. Damayan natin ang pagiging broken-hearted na naman ni Big Boss. Mabilis na hiniblot ni Zion ang apple juice na hawak ni Cyrus. Palagi ka nalang apple dyan. Hindi ka ba nagsasawa dito? An apple a day keeps the doctor's away, Cyrus nonchalantly answered and get back his apple at jogged it. Wala ka talagang kwenta kay Numan. Naiiling na sabi ni Zion bago sinulyapan ang boss nila na tumutunggana ng whiskey. Hindi mo ba bibisitahin ni Vernes baby mo sa France, boss? Baka matokso kang puntahan yun. Magkalapit lang ang Monaco at France. Agad na binatukan ni Koa si Zion. Sinabing no mentioning of names. Bawal banggitin ang pangalan. Mas lalong hindi makaka-move on si Big Boss, Akmang sisigot pa sana si Zion nang pigilan sila ni Kenzo, the always formal. Stop it, you two. Seryosong sabi nito na agad na sinunod ng dalawa. Si Phoebus naman ay napabuntong hininga na lang. Wala talagang kwenta kausap ang tatlong ito. Kaya palaging si Kenzo ang nilalapitan niya dahil ito lang ang matino. Tinungga muli ni Phoebus ang whiskey bago tumayo, I'm leaving. Yun lang ang sabi niya bago umalis ng minibar. Imbes na tumungo siya sa kanyang silid, diretso ang lakad ni Phoebus sa third floor ng bahay. Tumigil siya sa harap ng isang pribadong kwarto at walang pumapasok doon kundi siya lang. Pagkabukas ni Phoebus sa kwarto ay bumungad sa kanya ang naglalakihang painting na nakakabit sa dingding. Lahat yon ay mukha ng kanyang fiancé. Happy anniversary, my love. Phoebus greeted the painting when the clock hits at midnight. Matamlay na ipinatong ni Stella ang ulo sa may hapagkainan nila. Kakadating pa lang nila galing airport. Inihatid pa kasi nila sina Boss Songgit at Mountain Ando, ayaw kasi sumama ni Andrew. Muntik pa silang hindi natuloy kanina, buti na lang napakiusapan niya ang bata kanina. Ilang balde muna ang niluhan ng bata kanina bago ito bumitiw sa kanya. Ang boring ani Stella saka naghikab, bored ka? Tanong ni patay gutom na si Zion. Terrace sa garden, manghuli tayo ng palaka, suhestyon nito saka malakas na tumawa. Tara ano, ka? Stella rolled her eyes. Tigil-tigilan mo ako dyan, patay gutom ka. Hindi maganda ang araw ko kaya huwag mo inaasar dyan at baka lumipad tong kamao ko sa pagmumukha mo. Makikita mo talaga hinahanap mo. Itinaas naman kaagad ni Zion ang dalawang kamay sa ere, na parang susuko. Relax. Nagsusuggest lang naman ako. Kung ganun lang naman ang mga isusuggest mo, sana tumahimik ka na lang. Mga walang kwentang bagay ang lumalabas dyan sa bibig mo. Lahat ng sinasabi mo mga bulok matare na, sabi ni Stella. Bakit napakasungit mo naman dyan, Stella? Ani Zion sa katinaas baba nito ang mga kilay, siguro namimiss mo si Big Boss ano? Sus, kunyar ka pa. Halata naman na crush mo si Boss, Agad naman na nalukot ang mukha ni Stella, halos hindi ito may drawing kahit pasikat na pintor. Yucks! Bulalas ni Stella. Nagsitaasan ang mga balahibo niya. Ako, crush si Boss Songgit? No way. Kung hindi lang naman sa agreement namin, malamang wala na ako dito. Hinding-hindi ako magtitiis dito lalo pat araw-araw kung nakikita yang pangit mong pagmumukha. Kunyar galit galaitan pero yung totoo talaga mismo lang si Big Boss, tujo ni Zion. Nasisiyahan ang binata sa hitsura ni Stella. Parang kakainin kasi siya ng buhay neto.
Baka talagang pangatawanan mo ang pagiging nanay talaga kay Andrew. Umirap si Stella. Sinong babae naman ang magkakagusto sa masungit na yun? At saka pa, may kontrata kami ni Boss Songgit. Hanggang 6 na buwan lang ako dito. Pagkatapos nun, idinipa ni Stella ang 2 braso sa ere at ngumisi, team free like a dove. Nang tingnan ni Stella si Zion, ang masayang at nanunudyong mukha nito ay nagbago. Aalis ka dito? Tanong ni Zion na parang hindi ito sang-ayon sa pag-alis. Nag-iba din ang timbre ng boses nito. Magiliw na tumanggaw si Stella, yep. Hanggang 6 na buwan lang ako dito. 6 months lang ang kontrata ko. Wala nang extension. No more, no less. Tapos pagkalabas ko sa bahay na ito, milyonarya na ako. Hanggang doon lang ang kontrata namin ni Boss Songgit. Alam ba ni Andrew na aalis ka? That made Stella silent for a moment. Natameme siya. She couldn't find the right answer. Madali lang naman ang tanong na iyon pero hindi niya magawang sumagot. Bigla siyang nakaramdam ng kung ano sa kanyang dibdib. Todo iyak na nga kanina ni Andrew nang umalis sila, ano pa kaya kung aalis na talaga siya at hindi na babalik pa, he will, for sure went ballistic if young boss found out. Napadako naman ang tingin ni Stella at Zion sa may pintuan ng kusina para tingnan ang nagsalita. Para ka namang kabute na sumusulpot na lang, Kenzo. Ani Zion at tumingin muli sa dalagang malalim na ang iniisip. Kung aalis ka man siguradong nahihirapan kaming patahanan si Andrew baby namin. Sa'yo lang naman nakikinig yun. After thinking thoroughly, Stella answered. Pwede ko naman siyang dalawin araw-araw dito sa Casa de Alta Rosa. Pwede naman yun diba? Akmang sisigot pa sana si Kenzo nang marinig nila ang isang sigaw. Koa, stop shouting, you mother-fucking asshole. Sinabing wala akong gana magluto dahil wala naman dito ang young boss. Balik din na sigaw ni Koa kay Cyrus, na kanina pa siyang kinukulit na magluto dahil gutom daw ito. Go and cook your own food. May kamay ka naman, Tanji Nakal, pero masarap ang luto mo, Cole Maktol ni Cyrus na parang bata at kumalambutin pa kay Koa. Cook me food, please. Si Koa naman ay parang masusuka na ang hitsura habang tinutulak ang nagpupuppy eyes na si Cyrus, get off, Cyrus. Nakakadiri ang pagmumukha mo. At nagsimula na magbardagulan si Cyrus at Koa. Si Cyrus panay ang dikit at yakap kay Koa habang si Koa naman ay todo ilag at nandidiri. Para maibsan ang iniisip, tumayo si Stella at nagsalit, ako na ang magluluto. Ano ba ang gusto mong kainin, Mr. Driver? Natigil naman si Cyrus sa pangungulit kay Koa nang marinig ang sinabi ng dalaga. You can cook. Parang hindi naniniwala matanong ni Cyrus. I'm a chef, Mr. Driver. Casual na sagot ni Stella. Binatukan naman ni Koa si Cyrus, may order ka na lang ng makakain mo. Maraming naman food delivery. Papagurin mo pa si Ms. Stella, hindi, ayos lang. Ani Stella, wala naman din akong ibang gagawin dahil wala naman si Ando na babantayan ko. Ako na magluluto, Ms. Stella, presenta ni Koa. Just rest and relax. Baka agawan mo pa ako ng trabaho dito, may sante pa ako. Tumawa naman si Stella. Okay, sa kwarto muna ako. Tulog lang ako saglit. Tumalikod si Stella at tinungo ang labasan ng kusina. Hindi pa siya nakakalayo kaya rinig pa niya ang bangayan ni Koa at Cyrus. Kanina ayaw mong magluto, tapos ngayon, ikaw la ang nagpresenta. Reklamo ni Cyrus. Just shut up, Cyrus. I'm doing you a favor. Hinayaan na lang ni Stella ang mga kalalakihan sa kusina. Agad siyang humiga sa kanyang higaan at nakatulog siyang muli malaman ng isip ang tanong ni Zion kanina. Habang mahimbing ang tulog ni Stella, sa kabilang dako naman ng mundo, hindi alam ni Phoebus kung papaano papakainin ang anak. Just one bite, Andrew. Pilit ni Phoebus sa anak. You didn't eat properly, liar. It's not good for a kid at your age to have an empty stomach while on travel. Ngumuso si Andrew at tumalikod sa ama at humarap sa may bintana ng pribado nilang eroplano. I want mama to feed me. Bumantong hininga si Phoebus. Kanina pa hindi kumakain ang anak dahil nagtatampo ito kasi daw hindi kasama ang mama niya. Eat, Andrew. Phoebus said strictly but his son didn't budge up. Kung matigas siya mas matigas pa ang kanyang anak. Mana nga sa kanya, tigasin din. I want to see mama, ani Andrew. Nakaharap pa din ito sa binata.
Sinikap ni Phoebus na pahabain ang pasensya. Medyo naiinis na siya pero pinipigilan niya lang ang sarili. We'll video call your Uncle Kenzo, and we'll ask him to give the phone to your mama. Good idea, isn't it? Agad naman napukaw ang atensyon ng anak at tumingin sa kanyang Derek Sion. Really? Promise? I promise, Phoebus swear. But you have to eat first. Kapag hindi ka kumain, hindi natin tatawagan si Uncle Kenzo mo at hindi mo makakausap ang mama mo. I'll eat po, agad nang umanga ang bata. Subo mo po ako daddy, but no vegetables po. Ayoko po ng gulay. Napapantastukuhan naman na tumingin si Phoebus sa anak. Ang bilis magbago ng isip, kanina inirapan pa siya pero ngayon. Umiling si Phoebus. Ang bilis kausap. Sinubuan naman ni Phoebus ang anak at tulad ng request nito, hindi niya sinama ng gulay. Ayaw na ayaw talaga ni Andrew ng gulay. Pahirapan ito kung pagkainin ng gulay. Mamumuti muna ang mata mo kakasabi na dapat kumain ng gulay ang anak para healthy, pero walang epekto yun sa anak matapos na pagkainin ni Phoebus ang anak ay agad niyang tinawagan si Kenzo. Ang buong akala niya ay magiging okay na kung tatawagan niya si Kenzo, pero hindi pala. Kabaliktaran ang nangyari dahil imbes na maging masaya ang anak, nagwala ito. Hindi kasi nila nakausap ang dalaga dahil tulog ito. Ngayon problemado si Phoebus kung papaano po tatahanan ang anak. Napakamot na lang si Phoebus dahil talagang nagpagulong-gulong ang bata sa sahig ng eroplano. Andrew, your mama is sleeping. I want to talk to mama. Mama, sigaw ng bata habang umiiyak. I want mama, mama, mama. Napakamot si Phoebus ng ulo, ang hirap magkaanak lalo pa kung matigas ang ulo, bulong niya. Nicest ni Slate po ang update dahil gumagawa po kasi kami ng research namin. Later that moment, after the strenuous fight with his son, Phoebus and Andrew arrived at Monaco in no time. Paglabas nila sa arrival area, bumungad sa kanila ang hilihil ira ng mga mag-agarang kotse at pinakagitna nun ay isang gold-plated limousine at lumabas mula doon ang kanyang ama na abot sa tenga ang ngiti. Welcome to Monaco, my dear apo, agad na kinarga ni Solomon ang kanyang cute na apo at isinakay iyon sa limousine na nakahanda at iniwan ng anak. Are you tired? You want something to eat? Tell it to Grandpa, I'll give it to you. Don't spoil my son, too much dad. Saway ni Phoebus sa amang handang ibigay ang lahat na kung anong sabihin o hingiin ng anak. Hindi maganda sa bata na nakukuha kagad ang lahat ng gusto na hindi pinaghihirapan. If he wants something for himself, he should work hard to gain and have it. My apo is still young, Phoebus. Tugon ni Solomon na parang yun na ang sagot sa lahat. Andrew should enjoy having a normal life, that we didn't experience. Tumingin sa labas ng bintana si Phoebus. Normal life isn't for us, Dad. This is our fate. Being an Altarosa isn't something Phoebus would be thankful for. Kalakip ng karangyan ng apelyidong ang mabigat na responsibilidad na hindi pwedeng talikuran. A responsibility that hold too much. Their great-grandfather lives his legacy that should pass through generations. Their family was a long lineage of old money, aristocrats, philanthropists, and well-respected family. Kaya alam ni Phoebus hindi kailanman magiging normal ang buhay ng anak. Dahil sa kilala ang kanilang pamilya, maraming galit at gustong magpatalsak sa kanila. Lalo na ang pamilyang Domingo na dating matalik na kaibigan ng kanyang pamilya ngunit dahil sa inggit, nasira iyon. Ito din ang rason kung bakit hindi niya pinapayagan na lumabas ng mag-isa ang anak. His son was kidnapped when Andrew was just a years older. At masaklap pa doon ay ang magaling niyang ina ang gumawa noon. Kaya simula noon hindi na siya nagtiwala pa sa tao, lalo na sa babae. Their family hold almost 70% of Philippines economy. They have tons of business around the world at dapat ang mga negosyong iyon ay kailangan pamahalan ng panganay sa bawat henerasyon. Unfortunately for Phoebus, he needs to accept the responsibility. At dahil din, panganay sa susunod na henerasyon ang kanyang anak, wala itong ibang pagpipilian kundi ang tanggapin iyon at pangatawanan. After a short ride, they finally arrived at their mansion in Fontville, Monaco. At napakamot na lang ng kilay si Phoebus nang makita ang red carpet sa gate nila hanggang sa may pintuan ng mansion nila.
May mga nag-aabang din sa kanilang maids, mga nakahilira ito sa magkaharap habang nakatayo sa bawat gilid ng daan. Nang itinapak nila ang kanilang paa sa red carpet, sabay BS-abay itong bumaye sa kanila, "Bonjour, Senior." "Seriously, Dad?" Phoebus exhaled harshly, "This is too much." "This isn't too much, my son." Solomon answered with nonchalance, "Grand arrival and grand entrance for my favorite apo." Nang makapasok sila sa loob ng mansion, nagtatakang sinipat niya ang kanyang ama na busy kakatanong sa anak kung ano ang gusto nito. "Where's your visitors, Dad?" Phoebus asked. Today is the birthday of his dad, then no one was in. Wala kahit isang tao. Akala ko kami na lang ang hinihintay mo. Hindi ako nagpahanda, sayang ang pera ko. Sagot ng ama na nagpanganga kay Phoebus. Nasasayangan ka sa perang panhada pero hindi sa naging gatos mo sa pag-grand arrival at grand entrance. Umiling-iling si Phoebus. "You're really ridiculous, Dad." Tumawa ng malakas ang kanyang ama, "I was just kidding. I held the party at one of our cruise ships. They're already there. Pero bago tayo pumunta doon, kailangan muna kumain ng apo ko. Pwede kang mauna doon, ako na bahala sa apo ko." "Grandpa," tawag ni Andrew sa lolo. "Yes, my favorite apo. You need something." Solomon asked eagerly. Tumango ang bata, "Can you call my mama po?" Ang masayang mukha ni Solomon ay napalitan ng galit at tumingin sa anak na parang nahuli lang itong na gumagawa ng kalokohan sa akto. "Don't tell me, she's not, Dad." Putol kaagad ni Phoebus sa ama. "Kung ganun sino? Just a random woman that Andrew saw one day. She's been living with us for months now, she's the one who's Andrew's calling mama. I wanted to see her. What's her name? Is she beautiful? Dad, stop, call her. Now, Phoebus." Seryoso saad ng ama. "She's asleep, Dad. How did you know?" "I called Kenzo kanina. Tulog pa daw." Sagot ni Phoebus. Sigurado siyang hindi na naman siya tatantanan ng ama. "Kanina pa pala," said Solomon. "I'm sure she's awake now. Tawagan mo. I wanted to talk to that woman. Baka katulad pa siya ng kung sino man na pera lang ang habol sayo." Phoebus sighed irritatedly, "She's different, Dad. And besides, hindi din naman magtatangal ang babaeng yun. Papalayasin ko din yun. Wala akong pakialam kung papalayasin mo man siya o hindi. Basta gusto ko siyang makausap. Call here now, Phoebus." Pilit peren ni Solomon. Umaarte siyang istrikto para mapasunod ang anak. "We're not going to the party if you won't call her now." "Daddy, call mama na po." Antad din ng anak kaya walang nagawa si Phoebus kundi tawagan si Kenzo para makausap si Stella dahil wala naman cellphone ang dalaga. After few rings, Kenzo answered the call. Pero hindi ang mukha ni Kenzo ang bumungad sa kanya. Kundi ang mukha ni Zion na parang galing lang sa gyera dahil ang gulo ng buhok nito at medyo kusit ang damit. "What's up, big boss? Kumusta ang Monaco? Monaco pa din ba? Where's Kenzo? Bakit nasa iyo ang cellphone niya?" Phoebus was skeptical. It isn't Kenzo's attitude to left his phone where force. Dala ito palagi ni Kenzo kahit saan man magpunta yon. "At bakit ganyan ang hitsura mo? Busy si Kenzo Yamut ngayon, big boss." "And look." Itinaas ni Zion ang cellphone at ipinakita kung nasaan si Kenzo. "Judge siya ngayon ng Battle of the Century, boss. Chef Koa versus Chef Stella. Pagalingan kung sino sa kanila ang masarap magluto. Tapos si Yamut at Cyrus ang judge. Ako naman ang referee." There, Phoebus saw Stella and Koa busy cooking something like they were in contest because they work really fast at nakaupo naman sina Cyrus at Kenzo sa island counter na parang kinikilatis ang dalawa. At mula sa video call, rinig na rinig ni Phoebus ang istriktong salita ni Kenzo. "You still have 15 minutes left." Anunsyo ni Kenzo. And Phoebus gaped at that. Sa apat niyang ng mga kaibigan si Kenzo ang pinaka hindi niya inaasahan na makisali sa kalokohan na ito. "Teka lang naman Mr. Englishero." Malakas na sigaw ni Stella. "Don't pressure me. Sisipakan talaga kita." 13 minutes left, anunsyo na naman ni Kenzo. "Wait lang. Babatukan talaga kita." Phoebus shake his head in dismay before dropping off the video call.
Ano na kaya ang nangyari sa mga kaibigan niya at napapasunod ni Stella sa kalokohan nito? Pati ba naman si Kenzo na pinakamatino, nahawaan din. Why did you drop off the call? Tak ang tanong ni Solomon. I didn't get to see her. Hinilot ni Phoebus ang Saint Indo, she's busy with her antics. Puno ng kalokohan ang babaeng yun. I don't even know where Andrew met and liked that woman. She must be one hell of a woman, for her to be liked by Andrew and your friends. Parang manghang-ani Solomon. Parang gusto ko din siyang makita. Tatanda ka ng maaga kapag naputol ang sasabihin sana ng binata nang tinawag siya ng anak. Daddy, yes, son. Can I eat that? Turo nito sa food magazine na nakabuklat sa lamesa sa living room kung nasaan sila. It looks yummy po. Sinundan ni Phoebus ang daliri ng anak, at agad siyang umiling nang makita ang picture na nandoon. You can't, son. That's chicken curry. You have allergies with chicken, remember? Maluha-luha naman na bumaling ang bata sa grandpa niya. Grandpa no, dad, banta ni Phoebus. He can't eat those. Si Solomon naman ay tumingin sa apong mamasa-masa ang mata, you can't, my apo. It's for your own good. At dahil hindi nasunod ang gusto ng bata, pumalaho ito ng iyak. Si Phoebus naman ay napabuntong hininga habang si Solomon ay hindi alam kung ano ang gagawin.